Ang ating ebanghelyo ngayon, Miyerkules Santo, Marso 27, ay mula sa sulat ni San Mateo, chapter 26, verse 14 to 25. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ay nakipagkita sa mga punong pare. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon day binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Mula noon humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Tumating ang unang araw ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunan pang Paskwa?" Sumagot siya, "Puntahan ninyo sa lungsod ang isang tao at sabihin ninyo sa kanya, ipinapasabi po ng guro na sumapit na ang kanyang oras. Siya at ang mga alagad niya'y sa bahay niyo kakain ng hapunan pang Paskwa." Sinunod ng mga alagad ang utos ni Jesus at dooy inihanda nga nila ang hapunang pang-Paskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ng 12. Sinabi ni Jesus habang sila'y kumakain, "Tinitiyak ko sa inyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo." Nanlumo ang mga alagad at isa-isang nagtanong sa kanya, "Hindi ako yun, di po ba, Panginoon?" Sumagot si Jesus, "Ang kasabay kong nagsawsaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, subalit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong yon ang hindi na siya'y pinanganak." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw ang nagsabi niyan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faith food reflection ngayon ay galing kay Brother Paulo Fresnosa ng Hand of the Sower Catholic Community. Pera o Kristo? Hindi pwedeng both. Ngayong mga panahon ng Semana Santa, magnilay tayo sa ugat kung bakit pinagkanulo ni Judas si Jesus. Mas mahal ni Judas ang pera kesa kay Jesus. Kung babasahin natin ang kabuuan ng pagkakanulo ni Judas kay Jesus, hindi naman pinuwersa ng punong saserdote si Judas. Kusang nagpunta si Judas sa kanila. Nilapitan sila ni Judas ng mag-isa at ang isa sa 12, ang tinatawag na Judas Iscariote, ay pumunta sa mga punong saserdote at nagtanong, "Ano ang gusto niyong ibigay sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo?" Kaya binilang nila para sa kanya ang 30 pirasong pilak. Mula noon ay naghintay si Judas ng pagkakataon na ibigay siya. This is from Matthew chapter 25 verse 14 to 16. Maraming tao ang tahimik na minamahal ang pera. Malaki man ito o maliit. Pinahahalagahan ito ng mas may pag-iingat kaysa sa kanilang pananampalataya o relasyon sa Diyos at sa kapwa. Sasabihing mahal ang Diyos, pero para isuko ang luho? No way. Bakit? Kasi deserve ko ito. Kasi pinagpaguran at pinaghirapan ko ito. Madami ang gagastos ng mga bagay na deserve nila dahil pinagpaguran nila ang kanilang pera at hindi dapat makialam ang Diyos sa kung paano gagastusin at saan gagastusin ito. Pero mabait naman at nagpe-pray naman at nagbibigay naman sa simbahan at sa community, pambili ng mga magagamit sa community.
But that's not the point. You can be kind and be all out generous in giving and can still end up like Judas. The main point is, can you surrender all of these worldly pleasures in exchange for Jesus Christ? Let us pray. Lord Jesus, give us the courage to renounce our love for money. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.